Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan naging seryoso ang mukha ni Lin Yuan na kanyang iniisip na kung paano raw ba kaya nagkaroon ng malaking sakuna dito. Sa pagpapatuloy ay dito makikita ang grupo ni Lin Yuan na patuloy pa rin ang kanilang walang tigil na pagtakbo, habang itong si Lin Yuan ay hindi pa rin binitawan ni Merong Yin. Ngunit napatigil sa pagtakbo si Merong Yin maging ang iba nilang mga kasama na nakaramdam ng matinding takot, habang nagsalita naman ang iba pa nilang mga kasama na sila raw lahat ay napaligiran ng isang sakunang anomalya. Ano raw ba itong kamalasan nitong mga dumating sa kanila? Ang impyerno na lugar na ito ay hindi na naiiba sa tunay na impyerno. Dagdag pa nila na kung alam raw nila na ganito ang mangyayari sa kanila ay sana hindi na sila pumunta dito. Naging seryoso naman itong si Lin Yuan na kanyang tinitingnan ng kanilang unahan na kanyang iniisip na kung oras na raw ba na siya ay kumilos. At makikita sa kanilang unahan na mayroong tatlong mga nilalang ang tahimik na nakaabang sa kanila. Ang mga nilalang pala na nakaabang sa kanila ay pinapangunahan nitong si Merong Yuan, siya ang chief disciple ng Black Gold Hall. Seryoso pa na sinabihan ni Merong Yuan si Merong Yin na bakit raw ba siya masyadong natarante sa ganito lang na sakuna. Siya raw ay isang kahihiyan sa kanilang pamilyang Merong. Nang nakita ng mga kasamahan ni Lin Yuan na ang mga tao pala sa kanilang unahan ay si Merong Yuan ay masyado silang natuwa dahil ligtas na raw ang kanilang mga buhay. Sabi naman nitong isang mataba sa gilid na kahit si Merong Yuan ay isang chief disciple ng Black Gold Hall ay pinigilan pa rin niya ang kanyang pag-awaken sa loob ng maraming taon, ngunit kahit na ganoon ang lakas niya ay lubhang nakakatakot, habang itong si Merong Yin ay masyado pa rin natulala sa biglaan na pagdating ni Merong Yuan at ang kanyang mga kasama. Kaya nasabi na lang niya na bakit nandito ang kanyang pinsan. At nagdala din sila ng Abyss Guardian Lamp, wala pa raw ganitong karangalan na natanggap ang mga disciple na nagising mula sa Black Gold Hall. Sabay nagtataka na tinanong ni Merong Yin ang kanyang pinsan na si Merong Yuan na kung ano raw ba ang kanilang ginagawa, bakit sila pumunta dito. Sagot naman sa kanya ni Merong Yuan na sila raw na kabilang sa Black Gold Hall ay pumunta dito sa Abyss upang kunin ang isang bagay. Pero ngayon ang Abyss number 9 ay nagpapakita ang mga senyales ng isang anomalyang sakuna. Ang ibig sabihin lang nito ay napapalibutan na ito ng mga halimaw, hindi naligtas dito ang kanyang pinsan kaya ang nararapat na lang niyang gawin ngayon ay sumama na lang sa kanya. Sa iminungkahi ni Merong Yuan sa kanyang pinsan na sumama sa kanila ay agad naman siyang tinanggihan ni Merong Yin dahil hindi raw siya dapat na umalis dito, hindi niya dapat na iwanan na lang ang kanyang mga junior brother sa ganitong lugar. Ngunit nang nakita ni Merong Yuan na katabi ng kanyang pinsan si Lin Yuan na binansagan na pretty boy ay nakaramdam siya ng inis, habang itong si Lin Yuan ay nagtataka kung bakit masyadong masama ang tingin sa kanya ng pinsan ng kanyang senior sister. Dahil dito ay agad naglagay ng aura sa kanyang isang kamay itong si Merong Yuan para kanya nang patayin si Lin Yuan na nagugustuhan ng kanyang pinsan. Habang itong si Lin Yuan ay masyado pa rin nagtataka kung bakit ang laki ng galit nitong pinsan ng kanyang senior sister, kahit ngayon pa lang silang dalawa na nagkita. Sa kabila ng mga nangyari ay agad na pinigilan ni Merong Yin ang binabalak ng kanyang pinsan na patayin si Lin Yuan. Sinabi pa ni Merong Yin sa kanyang pinsan na ang kanya raw tungkulin dito ay protektahan ang kanyang mga junior brother dito sa ekspedisyon nila sa loob ng Abyss. Kung kanila raw papatayin ang kanyang junior brother ay kinakailangan na kanila muna siyang patayin bago nila mapatay ang kanyang junior brother. Dahil sa pagpigil ni Merong Yin na patayin ang kanyang pinsan si Lin Yuan ay masyadong nagalit si Merong Yuan na seryoso niyang sinabihan si Merong Yin na kung nakalimutan na raw ba ng kanyang pinsan na ang kanyang katayuan ay galing sa kanilang pamilya na Merong, talaga raw ba nalalabagin ni Merong Yin ang kanyang kagustuhan na patayin si pretty boy. Sa mga nangyari ay ipinaliwanag ng isang kasama nila Lin Yuan ang estado ng pamilyang Merong. Paliwanag pa nitong isa na ayon raw sa doktrina ng pamilyang Merong na ang bawat tao ay isa lamang piyesa ng kanilang patriarka, at ang mga kabataan na henerasyon sa kanilang pamilya ay hindi hihigit sa mga alipin ng tagapagmana. Pwede na raw itong masabi na ang kanilang mga buhay ay nakasalalay sa tagapagmana ng pamilyang Merong. Sa madaling salita kahit anong sabihin ng tagapagmana ng pamilya ay dapat itong sundin ni Merong Yin kahit labag man ito sa kanyang kalooban. Pero kahit ganoon ang estado ng pamilyang Merong ay iginiit pa rin ni Merong Yin na ngayon ay kinakailangan na kanyang protektahan ang buhay ni Lin Yuan, at kapag nakaalis na raw siya dito sa Abyss ay hihingi na lang siya ng patawad sa kanilang pamilya at kanyang tatanggapin kung ano ang ibibigay na parusa sa kanya. Sa sinabi ni Merong Yin ay sinabihan siya nitong babae, na ang estado raw ng buhay ni Merong Yin ay katumbas ng mga ari-arian ng kanilang batang Panginoon. Paano raw ba naglakas ng loob na labagin ang laruan ng kanilang batang Panginoon ang kanyang mga inutos?
Habang itong si Merong Yuan ay makikita na nanlilisik ang kanyang mga mata na kanyang sinabihan si Merong Yin na matapos raw silang makaalis dito sa loob ng abyss ay agad siyang magpapatupad ng parusa para kay Merong Yin dahil sa paglabag niya sa kanyang mga kagustuhan, at ang unang parusa na kanyang ibibigay sa kanya ay lumuhad sa kanilang harapan at kanyang suntukin ang kanyang sarili ng 10 beses sa buo niyang lakas. Ngunit hindi pa natapos sa pagsasalita itong si Merong Yuan ay napalingon siya sa kanyang likod dahil mayroon siyang nakita na hindi inaasahan na nangyari. Dahil pala nakita niya na ang kanyang isang kasama na babae ay naputol na ang kanyang ulo nang hindi man lang nila namamalayan. Dahil sa biglaan na pagpugot ng ulo ng isa niyang kasama ay hindi makapaniwala itong si Merong Yuan na hindi na lang nakapagsalita sa bilis ng mga nangyari nang hindi man lang nila napapansin. Kaya agad na ginamit ni Merong Yuan ang kanyang kasanayan na ang sound waves na kanyang sinisigaw sa buong lugar na kung sino raw ba ang halimaw na pumaslang sa kanyang kasama, magpakita raw ito sa kanya kung mayroon siyang lakas na loob na harapin silang lahat. Dahil dito ay agad naman nagpakita sa kanila ang mutated variant headhunter na kanyang pinapalabas ang kanyang napakapanindig balahibong presensya, habang sa kanyang buntot ay bit-bit na niya ang hawak-hawak kanina ng isang babae na ang Abyss Guardian Lamp. Sa biglaan na paglitaw sa kanilang unahan ng alagad ni Lin Yuan na ang mutated variant headhunter ay bahagyang hindi nakagalaw si Merong Yuan dahil ang halimaw na ito ang kanilang gustong makuha kaya sila pumunta dito sa Abyss. Maging itong mga kasama nila Lin Yuan ay nanlaki na lang ang kanilang mga mata na nakaramdam ng matinding takot, dahil mayroon raw isang halimaw na gumagala sa ganitong sakunang anomalya na nangyari dito sa lugar. Paano raw ba ito posible? Ang halimaw raw na iyon ay isang invincible. Matatawag na raw siyang isang legendary na variant headhunter. At natatawa na lang itong si Merong Yuan nang kanyang nakita ang halimaw na matagal na nilang hinahanap, dahil kanina raw ay kahit saang sulok ay hindi nila ito nahanap. Kahit namatay man daw ang isa niyang kasama ay sulit naman ang nangyari dahil nagpakita sa kanila itong variant headhunter. Si Lin Yuan na tahimik na nagmamasid sa lugar ay palihim niyang inutusan ang kanyang alagad na variant headhunter na siya ay magmadali na umatras papaalis dito sa lugar kung saan siya naruroon. Sa ibinigay na utos ni Lin Yuan sa kanyang alagad na halimaw ay dali-dali naman itong tumalo ng napakataas upang makaalis na dito sa lugar, para sa kanya na matuon ang pansin nitong mga disciple galing sa Black Gold Hall. Sa biglaan na pag-atras ng variant headhunter ay agad naman itong sinundan ng dalawa upang kanila itong hulihin. Pahabol pa na sabi ni Merong Yuan sa kanyang pinsan na kanya raw munang tatapusin ang kanyang misyon sa halimaw, kanya na lang siyang bibigyan ng parusa pag nakabalik na sila sa kanilang pamilya. Sa isip-isip naman itong si Lin Yuan na nagtawag raw siya ng iilang mga halimaw ngunit itong halimaw lang na ito ang pwede na lumabas sa gitna nitong sakuna. Ano raw bang koneksyon ng halimaw na ito sa sakuna? Bakit gustong-gusto itong makuha ng Black Gold Hall? At dito ay napansin ng kasamahan ni Lin Yuan na ang nagaganap na sakuna ay dahan-dahan na naglalaho, kaya tuwang-tuwa sila dahil sa wakas raw ligtas na ang kanilang mga buhay. At nakaramdam ng tuwa itong isa nilang kasama na kanyang tinawag ang pansin nilang lahat dahil ipinalabas na raw ang ranking list sa unang linggo ng kanilang survival na pagsubok, sila raw ay nakapasok sa top 500, at kung bibigyan sila ng swerte ay baka makapasok pa sila sa top 300, mas maganda raw ang tsansa nila dito sa susunod na round. Dito ay ipinakita sa ranking list ang kani-kanilang mga pangalan at ang kanilang grupo na galing sa Thunderclap, sila ay pinapangunahan sa ranking ni Merong Yin na nasa top 439, at sinundan ni Zhang Wenqi na nasa top 438, kaya nasabi na lang nila na ang kanila raw senior sister ay nasa top 400, maging sila ay nasa top 400 kahit hindi sila parehong level ng kanilang senior sister. At nakita din nila na ang pinsan ni Merong Yin na si Merong Yuan ay nakapasok din sa top 5 sa ranking sa kanilang pagsubok. Pinapangunahan ang kanilang ranking ng nagngangalan na Yena nang galing sa Limitless Hall, sinundan ito ni Kenmo na galing din sa Limitless Hall, at ang pumapangatlo ay si Merong Yuan na naiiba sa top 5 na nakapasok dahil siya lang ang nakapasok sa top 5 na galing sa Black Gold Hall. Nasabi na lang nila na inaakala raw talaga nila na ang top 10 ay halos lahat ay taga Limitless Hall. Ngunit hindi raw talaga nila inaakala na si Merong Yuan ay nakapasok din pala sa top 3 sa ranking. Samantala lumapit naman si Lin Yuan sa kanyang senior sister na tahimik lang at hindi nagsasalita, at kanya itong tinanong na kung ayos lang raw ba ang kanyang senior sister. Umiiyak naman na tumugon sa kanya si Merong Yin na huwag raw kumilos si Pretty Boy na parang nag-alala ito sa kanya. Ano raw bang kasalanan na kanyang nagawa, kahit ang gusto lang naman niya na kanyang iligtas ang buhay ng kanyang mga junior brother at sister. Dagdag pa ni Merong Yin na kahit gustuhin man niyang tumulong,
ngunit ang kanyang sariling kapalaran ay nakakulong na sa iba simula pa lang noong una, kahit anong gawin niya na pagpapahirap at kung gaano man siya kagaling sa kanilang Thunderclap Hall, ay sa bandang huli ay hindi pa rin siya makakatakas na isa lang siyang alipin ng ibang tao. Sa sinabi ni Merong Yin ay nakangiti na nagtanong sa kanya si Lin Yuan na kung ano raw bang mangyari sa kanyang senior sister kapag aksidente na namatay sa ibang bagay ang kanyang pinsan. Sa kabilang banda, dito ay makikita na walang tigil na tumakbo ang mutated variant headhunter, at sa kanya naman likod ay mabilis siyang hinahabol nila Merong Yuan at ang isa niyang kasama. Napamura na lang itong si Merong Yuan dahil itong halimaw raw na ito ay umiikot lang dito sa buong lugar. Ano raw ba kaya ang binabalak nito? Pero sa hindi nila inaasahan dahil mayroong isang malaking nilalang na nanlilisik ang kanyang mga mata na kanyang tinitingnan ng dalawa na humahabol sa variant headhunter. Nang nakita ni Merong Yuan na mayroong bone-faced beast ang nakaabang sa kanila ay napatigil siya sa paghabol sa variant headhunter na masyadong nagulat bakit mayroong ganitong halimaw dito. Pero kahit na ganoon ay nakangiti itong si Merong Yuan na sinusubukan raw siyang akitin itong halimaw, inaakala raw ba talaga ng halimaw na ito na kanya siyang matatalo. Pero sa hindi inaasahan ay napatigil ang dalawa sa kanilang pag-abante, dahil naramdaman nila na nasa alanganin ang kanilang sitwasyon dito sa buong lugar. Kaya pala napatigil ang dalawa dahil nakita nila na hindi lang pala nag-iisa itong bone-faced beast kung hindi mayroon pa itong kasama na dalawa, na nakaabang sa kanila. Kaya nasabi na lang nitong si Merong Yuan na hindi raw talaga niya inaakala na nahulog sila sa patibong ng isang halimaw, nagtataka din siya na napapatanong kung mayroon raw bang mga problema ang mga mutated na halimaw na nandito. Maging itong mutated variant headhunter ay kanyang tinawanan si Merong Yuan habang ito ay nakatingin sa kanya. Sa hindi inaasahan na nangyari nitong kasama ni Merong Yuan ay napasigaw na lang siya na kanyang sinabihan ang kanyang master na siya raw ay tapat sa kanyang batang Panginoon. Bakit sinusubukan ng kanyang master na siya ay patayin bilang sakripisyo? Tugon naman sa kanya ni Merong Yuan habang kanyang hinahanda ang kasanayan na Blood Dragon na ginawa raw ang lihim na bitag na ito upang patayin siya. Sa tingin din niya na ang tatlong bone-faced beast ay unang alon pa lang sa mga halimaw na maaaring lumitaw dito. Dahil dito ay makikita itong lalaki na nawalan na ng enerhiya sa kanyang katawan at agad siyang nawalan ng buhay. Sinabi pa ni Merong Yuan na hindi na raw siya magsasayang ng oras dito. Kinakailangan na niyang makaalis upang takasan ang banta ng mga mutated na mga halimaw, sa ngayon ay kanya munang sisiguraduhin ang kanyang top 3 spot sa ranking, hindi niya hahayaan na mayroong umagaw sa kanya sa top 3. Makalipas ang ilang sandali ay makikita sa itaas ng mga bone-faced beast na dahan-dahan ang naglalaho ang pulang aura galing sa blood path ni Merong Yuan. Nang nakita ni Lin Yuan na tuluyan ng tumakbo si Merong Yuan ay nasabi na lang niya na mas pinili na lang raw ng lalaki na yun na makipaglaban sa ranking list, at kanya na lang pinagpaliban ang paghabol sa mutated variant headhunter. At nakangiti itong si Lin Yuan na kanyang nabanggit na kanya raw tinitiyak na hindi makakapagkompetensya ang tao na yun sa ranking, dahil sa buong round ay ang kanya lang gagawin ay tumakbo. Ngunit itong si Merong Yin ay nagtataka na kanyang tinanong si Lin Yuan na kung ano raw ba ang kanyang nabanggit na tumakbo sila ng walang tigil. Sa katanungan ni Merong Yin ay natatawa itong si Lin Yuan na kanyang ipinaliwanag sa kanyang senior sister na ang ibig raw niyang sabihin ay masyadong napakadelikado ang lugar na ito kaya tatakbo na lang sila. Tanong pa ni Lin Yuan sa kanyang senior sister na kung dapat na raw ba silang lumipat ng ibang lugar. Makalipas ang ilang mga oras ay dito makikita na dumagsa ang mga maraming mga halimaw na lumilipad kung nasaan ang mga estudyante galing sa Thunderclap Hall, at sa ibaba nito ay makikita ang mga estudyante na seryoso nilang hinahanda ang kanilang mga sarili upang makipaglaban sa mga lumilipad na mga halimaw, at nasabi din nila na hindi raw pala madali na sila ay makasurvive dito sa kanilang pagsubok. Sa gitna ng mga sinasabi ng iba nilang mga kasamahan ay itong isang lalaki na tatawagin na lang natin siya sa pangalan na Raya, ay kanyang pinatibay ang loob ng iba niya mga kasama, tibayan lang raw nila ang kanilang mga loob at magagawa nila na sila ay makasurvive dito sa kanilang pagsubok. Makalipas ang mahabang oras ay dito natapos na sila sa kanilang pagpuksa sa maraming mga lumilipad na mga halimaw. At nasabi na lang nitong si Raya na itong yellow zone raw kung nasaan sila ngayon ay masyadong mapanganib, ang halos kalahati sa kanilang mga junior brother dito ay silang lahat ay namatay. Tugon naman itong isa sa kanya na sila raw ay matatawag na ngayon na mga bayani dahil nakarating sila dito sa loob ng abyss, at mayroon na lang silang 3 minuto upang kanilang makita ang panibagong ranking list na ipapalabas. At kapag lumabas na ang ranking list ay aalis na sila dito sa yellow zone.
Habang umupo itong isa upang magpahinga ay natatawa siya na kanyang tinanong ang isa niyang kasama na kung ano raw bang sa tingin nila ang rangkang ngayon ni Pretty Boy Lin Yuan. Ayon naman itong isa na si Pretty Boy raw ay ayaw na pumasok sa red zone kasama ang kanilang senior sister, sila raw ay iniwan ng dalawa. Siguro ay tumungo si Pretty Boy doon sa blue zone upang doon manatili upang makasurvive. Sagot naman itong isa na kahit protektahan pa raw si Pretty Boy ng kanilang senior sister dito sa red zone ay maliligtas pa rin siya. Ngunit mas pinili pa rin niya na pumunta sa mas mababa na zone, at baka namatay na siguro ngayon si Pretty Boy. Makalipas ang 3 minuto ay tuwang-tuwa ang mga estudyante dahil panahon na raw upang kanilang makita ang kanilang panibagong ranking list, sila raw lahat na nandito ay kanilang tingnan kung ano na ba ang kanilang ranking ngayon. Nang nakita nila ang kanilang kasalukuyan na ranking ay masyado silang natuwa dahil taliwas daw ito sa kanilang inaasahan na sila ay aabot sa top 300, dahil ngayon ay naabot nila ang top 200, yung isa raw ngayon na nagpapabuhat na puro lang pa-cute sa mga babae na si Pretty Boy ay natitiyak nila na masyado siyang nagsisisi kapag nakita niya ang kanilang ranking, mas pinili pa kasi niya na iwanan sila kumpara sumama na lang dito sa kanila. At masyado pa silang namangha dahil nakita nila na ang kanilang senior sister Merong Yin ay nasa top 50 na sa ranking. Ngunit nagulat itong si Raya dahil nakita niya na si Merong Yuan ay bumagsak sa kanyang ranking, ang dating top 3 ay ngayon siya ay nasa top 17. Paano raw ito nangyari? At sa kabilang banda makikita itong si Merong Yuan na wala na siyang panahon na pumatay ng mga halimaw upang tumaas ang kanyang ranking dahil sa buong round ay wala na lang siyang ibang ginawa kung hindi tumakbo upang hindi siya mahuli ng mga halimaw na humahabol sa kanya. At napamura na lang siya dahil kahit anong zone daw ang kanyang papasukin ay ang ganito pa rin na mga halimaw ang kanyang makikita, na tila ba siya lang ang nakikita nitong mga halimaw na humahabol sa kanya ngayon. Pero kahit na ganoon kahit na malaki ang ibinagsak ni Merong Yuan sa ranking ay lubos pa rin na humanga sa kanya ang isang estudyante dahil ang kanya pa rin daw naabot na ranking na ang top 17 ay lubos pa rin nakahanga-hanga, na pinasangayunan naman itong isa ang kanyang mga sinabi dahil ang mga estudyante na nakapasok sa top 20 ay silang lahat ay tunay na mga elite, katulad na din sila sa top 10 sa kanilang ranking na ang top genius. Ngunit nagulat itong isa na kanyang tinawag ang pansin ng isa niyang kasama dahil tingnan raw niya itong kanyang nakikita sa top 9, nang malinaw na nilang nabasa ang pangalan ni Lin Yuan na nasa top 9 ay hindi sila makapaniwala na halos maging bato na ang kanilang mga katawan dahil ang isang pretty boy na puro pang babae lang ang alam ay tumuntong sa top 9, ito raw ay imposible. Lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong si Raya dahil kanyang napagtanto na si Lin Yuan ay tumungo pala doon sa black zone upang doon magpataas ng kanyang ranking. Sa sinabi ni Raya ay hindi naniwala sa kanya itong isa niyang kasama dahil paano raw napunta si Lin Yuan sa black zone, na malinaw naman na doon siya pumunta sa blue zone, itong isa naman ay halos wala na siyang ibang naisip kung hindi napapatanong na lang siya kung nananaginip lang raw ba siya ngayon, hindi raw totoo itong mga nangyari. Maging itong si Merong Yin ay hindi din maalis ang kanyang tingin sa ranking list na masyadong natulala na hindi makapaniwala na si Lin Yuan ay nasa top 9 ng kanilang ranking, ito raw ay imposible. Nang nakita ni Merong Yuan na si Lin Yuan ay nasa top 9 ay masyado siyang nainis dahil paano raw naging mataas pa ang ranking ng pretty boy na yun kumpara sa kanya. Wala naman yung ibang ginawa kung hindi pormahan ang kanyang pinsan. Lumipat naman ang eksena sa Abyss Observation Room. Dito ay maging ang mga matataas ang mga katungkulan ay hindi din makapaniwala na si Lin Yuan ay nasa top 9 sa ranking. Ito raw ay nakakagulat dahil walang nakakilala sa kanya at bigla na lang lumitaw ang kanyang pangalan sa nangungunang listahan, at ni isang hall ay wala pang nakapagbibigay sa kanya ng kontrata na doon sa kanila mag-aral. Sabi naman ng iba na ang ibig raw bang sabihin nito na kahit anong hall ay maaaring mag-alok kay Lin Yuan ng kontrata. Samantala nagsalita naman itong si Yu Wuji ang head ng Limitless Hall, siya ay nasa special rank, na ang dark horse daw na si Lin Yuan ay bigla na lang lumitaw. Kinakailangan na ang batang yun ay makuha ng kanilang Limitless Hall, mag-aalok raw siya ng A-grade na kontrata para kay Lin Yuan. Sa sinabi ng head ng Limitless Hall ay hindi naman pumayag itong si Hiao ang head ng Thunderclap Hall na nasa rank 1, dahil hindi raw siya pumapayag sa kanilang gustong mangyari. Si Lin Yuan ay disciple ng kanilang Thunderclap Hall, malaki na ang kanilang nagastos sa pagtuturo lang kay Lin Yuan, hindi nila dapat na kunin siya sa kanilang hall. Habang itong head naman ng Nine Heavens na mayroong special rank na si Xing Yin ay kanyang napansin na si Lin Yuan ay masyadong gwapo, natitiyak raw niya na ang batang yun ay habulin ng mga babae, samantalang itong head ng Panglei Hall na mayroong special rank na si Bingzu ay hindi na lang nagsalita sa mga sinasabi nitong kanyang mga kasama patungkol kay Lin Yuan.
Seryoso pa na sinabihan ng head ng Limitless Hall ang head ng Thunderclap na kung seryoso raw siya sa pagsasanay sa batang yun sa kanilang hall ay dapat kanya nang ginamit ang 3 slot na mga kontrata na nakuha ng bawat hall para kay Lin Yuan bago pa man nagsimula ang Awaken exam. At ngayon ay nangunguna na siya sa listahan ay hindi niya sila papayagan na kanilang makuha sa kanilang hall si Lin Yuan, ang batang yun ay kanya lang binabaliwala sa kanilang hall, yun lang ay nagpapatunay na binabaliwala lang niya ang talento ni Lin Yuan. Sagot naman itong head ng Thunderclap habang lumabas ang pawis sa kanyang mukha na katangahan lang raw ang gagawa ng ganoon na bagay para sa isang batang mayroong malaking talento katulad ni Lin Yuan. Pinahinahon naman sila nitong head ng Nine Heavens na nasa unang round pa raw sila, kanila muna siyang subaybayan sa ibang mga round bago sila kumilos para sa batang yon, pero kanyang inaamin na gusto din niya si Lin Yuan dahil masyado siyang gwapo, kaya ang kanilang Nine Heavens Hall ay magbibigay sa kanya ng offer ng A-grade na kontrata. Dahil dito ay masyadong nagulat itong dalawang head ng hall dahil ang A-grade daw na kontrata galing sa Special Rank Hall ay garantisadong mayroong malawak na resources sa training at elite status, sabi naman itong head ng hall na mayroong pulang buhok na masyado raw pabigla-bigla ang Nine Heavens Hall para dito. Nagsalita naman itong head ng Limitless Hall na maging ang kanilang hall ay magbibigay ng offer kay Lin Yuan ng A-grade na kontrata. Sa mga alok ng dalawang matataas na hall ay lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong head ng Thunderclap dahil si Lin Yuan raw ay disciple ng kanilang hall. Samantala habang abala si Lin Yuan sa pagpatay ng mga halimaw sa loob ng Black Zone ay bigla na lang siyang napabahing na kanyang iniisip na kung sino raw ba ang mga tao na pinag-usapan siya. Masyado raw delikado sa lugar kung nasaan siya ngayon, kinakailangan muna niyang umalis dito dahil sapat na ang kanyang puntos na mga naipon.